Hello and welcome po sa aking YouTube channel at JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang part 2 ng episode 113 ng Fairy Tail Season 3. Muli po mga idol, sa mga hindi pa nga po pala nakapag-subscribe, huwag nyo na lamang pong kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para po update po kayo palagi sa mga videos po ang ina-upload ko. Mga idol, wala po tayong shoutout po ngayon. Yung shoutout po natin is sa next episode na lamang po mga idol. Paki-comment na lamang po dito yung mga gusto pong magpa-shoutout mga idol. Yun lamang po. Let's go to the video na po. Pero Duan, walang problema. Hindi na rin ito masama. Dahil sa pamamagitan ng nararamdaman kong tao, mas lalo rin lumalakas ang imahinasyon ko. Bumayo kayo! Ghost of Phrygia! Lamunin yung pagluwa ng mga yan! Kakaibang kapangyarihan yan Mag-ingat kayong dalawa sa kanya! Dumitikit sila sa katawan mo! Ibig sabihin nagkakatotoo kung ano man ang isipin niya. Paano mo lalabanan ang kanyang uri ng kapangyarihan? Nakakatakot naman ang kapangyarihan ginagamit ng isang ito. Kayo si Prid at si Big Slow, tama ba? Alam ko na, naalala ko na ngayon. Mga kasapi kayo ng Raijin Shu, hindi ba? Kung gano'n, kayo pala mga Alipores na kapo ni Master Macro na napatalsik dahil nabigo siya matapos siyang tangkain kontrolin ng guild. Ano nga uli ang pangalan niya? Kung hindi ko nagkakamali, siya si Laxus. Walang galang. Ang lakas ng loob mo. Walang karapatan ng kagaya mo para banggitin ang pangalan ni Laxus. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya! Pasaway ka. Kung pasaway ako, ano naman ang tingin mo sa sarili mo? At ano naman ang nakakatawa? Matagal na akong naghihintay na makakalapang kasing lakas mo. Kaya natutuwa ako. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa katapangan mo. Sa tingin ko pareho tayong dalawa na nabubuhay para sa pakikipaglaban. Mga nilalang na naghahanap ng malalakas na kagaya nila. Pasensya na pero hindi ako sang-ayon dyan. Hindi ako interesado sa paghahanap ng malalakas na tao. Hindi totoo yan. Hindi mo makakamit ang ganyang uri ng lakas kung hindi ka ganon. Hanggat meron akong lakas para protektahan ang mga kaibigan ko, yun lang ang kailangan ko. Alang-alang sa mga kaibigan ko, ibubuwis ko kahit ang sarili kong buhay. Yun ang malaking kaibahan natin. Napaka-interesante mong tao. Kung ako lang ang masusunod, lalabanan kita ng patas. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ubos na ang oras. Anong nangyayari? Nagmumula sa gubat ang lakas ko, lalo na sa mga puno. Yun ang lost magic na tinatawag na Great Tree Art. Nagagawa ang mga pasabog na yun gamit ang magic ng lupa na umiipit sa mga ugat ng puno. Pero, ang tunay na lakas ng magic na ito ay ang pag-ugat sa lupa at ang pagkontrol sa kapangyarihang pumapaloob sa lupain ito.
Kinokontrol ng kapangyarihan mo ang lupain ito? Merong dahilan kaya akong pinakaunang dumating sa islang ito bago pa ang mga kasama ko. Para yun sa paghahanda sa pagkontrol sa kapangyarihan ng isla. Sandali. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman talaga itong gusto ko, pero hindi ako pwedeng sumuway sa utos sa akin. Ha? Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Anong nangyayari? Ang puno ng Tenro. Tignan niyo yung isla! Mukhang gumuguho na yung isla! Hindi na maganda to! Hindi! Natutumba niyo yung higanteng punong yun! Masama to. Dapat siguro pinilit ko na lang silang umalis sa islang to. Wendy. Natsu. Manatili kayong ligtas. Ano ba naman to? Ano namang kalokohan tong nangyayari? Dala, bilis-bilisan mo pa! Ikaw nga itong mabagal eh! Kailangan na natin makabalik sa base camp. Anong... Teka, ano ba tong nararamdaman ko? Ba't ako nanghihina? Pakiramdam ko naubos na lahat ng enerhiya ko. Lagot na. Sandali, ano ba yan nangyayari? Si Azuma yan. Bakit ganito? Nauubusan na ako ng lakas! Ano nangyayari? Bakit ganito? Paano na ngayon siya na-feed at Big Slow? Naku, paano ba yung mga kasama? Nagbago na ang daloy ng lahat. Sa akin na pala talaga ang huling halakhak. Ano na naman kaya itong nangyayari? Bigla ako nawala ng kapangyarihan. Bakit ganito? Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Ano bang nangyayari? Mukhang hindi na maganda to. Pasaway na matanda. Kung ano-ano na naman sigurong kakaibang bagay ang inutos niya kay Azuma. Sir Gildarts, Makarov, hindi ko akalaing meron kang tinatagong alas. Hindi ko akalaing may ibang tao pa pala makakatalo kay Blue Note bukod sa akin. Inaamin kong medyo natagalan, pero nakikita ko ngayong tuluyan na nga naging kontrolado ang kapangyarihan ng Tenro Island. At dahil dyan, tuluyan ang nawalan ng pag-asa ang buong fairy tale na magtagumpay sa labang ito. Alam din ni Master Hades ang tungkol sa kapangyarihan ng islang ito. Ano ka mo? Ang higanteng puno na nasa gitna ng isla, ang puno ng Tenro. Ito nagbibigay ng proteksyon sa mga nagtataglay ng marka ng fairy tale. Ito ang pumipigil para hindi kayo masawi habang nasa islang ito. May espesyal na kakayahan ito para mapaigting ang kapangyarihan. Yun siguro ang dahilan kaya dito naisip ni Master na gawin ang pagsusulit. Tapos ngayon sinisira mo ang puno ng Tenro! Oo, ganun na nga. Ginagawa ko ito ngayon para tuluyan na mawala ang pumuprotekta sa inyo at ang nagbibigay sa inyo ng lakas. At habang nagaganap ito, isa-isa ko ring ninanakaw ang kapangyarihan ninyo. Napakaganda talaga na nangyayari. Bagay na bagay sa inyong lahat. Isa tong napakalaking kabaliwan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ikinalulupot ko pero tapos na ang lahat. Jack na ubus na ngayon ang buong fairy tale. Pero,
Kahit kontrolado ko na ngayon ang kapangyarihan ng isla, iniwan kita sa kinalalagyan. Kaya ngayon, Titania, ngayong nasa bingit na ng kamatayan ng lahat, ikaw na lang ang makakapagligtas sa kanila. Tingnan natin kung gaano kalakas ang taglay mong kapangyarihang iaalay mo sa kanya. Ayun na nga po mga idol, dito na po nagtatapos ang isa na naman pong napakagandang episode po ng Fairy Tail. Yung next episode po natin mga idol, abang-abang na lamang po ulit kayo sa ating pong next video upload. Maraming pong salamat.